Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Aquarius, we have transformation. Napakaganda ng card, no? Beautiful. And this is a beautiful change that is about to come in your life, Aquarius. Napakaganda. So, kung ano man ito, syempre kayo lang tayo nakakaalam yan, kung ano yung magbabago, kung ano yung sitwasyon na magbabago sa buhay ninyo. Kasi probably, kayo din lang naman ang kayo lang yung merong plano nito. Maybe this is your idea. This could be a change na minamanifest ninyo, pwedeng gano'n, Kaya, kayo ang natanging nakakaalam kung anong sitwasyon nito na pwedeng magbago or gusto ninyong baguhin. We have travel and love. Ayan. So, pwede rin, ang iba sa inyo is going to travel. So, probably, yung gusto ninyo ditong baguhin could be related to relocation. Diba? Pwedeng maglilipat kayo ng tirahan, magbabago kayo ng trabaho, employer, pwedeng ganun. Kaya, aalis kayo at pupunta kayo sa ibang lugar. Pwedeng ganun. Pwede rin na yung travel na to could be pasyal lang, baka mamamasyal lang kayo. This could be an adventure, ganyan. And we have love. So, feeling ko dito, this is self-love, no? Yun ang napipick up ko dito. Parang siguro marirealize ninyo sa ngayon, no, na above anyone else or above anything else, dapat yung sarili ninyo ang kailangang unahin ninyo. Diba? Yung sarili ninyo ang mahalin ninyo. Yung ganun. Before anyone else. So, yun. Kasi pwedeng na-realize ninyo sa ngayon na, teka lang, parang mas napaprioritize ninyo yung ibang bagay, ibang tao, diba? And yung sarili niyo parang nanineglect niyo. Kaya maaari na ngayon you will be focusing on loving yourself, on caring for yourself first. No? So, tignan natin kung ano pa. And maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? Thank you. So, first card ninyo dito, we have, it isn't about being right. Diba? It's about doing the right thing. Diba? So, yun naman talaga ang importante. Kasi even if kahit sabihin mo, magsabi ka, diba, ng kung ano yung tama. Diba? Maybe you are teaching other people or maybe sinasabi mo sa ibang tao na ito yung dapat na gawin, ito yung tama. Pero kung hindi mo rin naman din ginagawa or you are not being a good example, 'di ba? Ng kung ano yung sinasabi mo. So parang wala din. No? Parang walang impact. So mas may impact even if you don't say anything, even if you don't say na ito yung tama, itong gawin natin, pero yun ang ginagawa mo, you're setting an example. So yun ang mas magaling, mas maganda, mas malakas ang impact, no? When it feels right, then do it. Diba? So, yun. Hindi lang kailangan na sabihin, hindi lang kailangan na idikta sa iba. Diba? Na ito yung tama. No? Kaya ito ang gawin natin. So, mas magandang gawin natin. No? If it feels right, then do it. Diba? Hindi na tayo dapat na nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi dapat na pag-isipan pa ng matagal. Kasi mararamdaman mo din naman kung tama. Diba? Kung yan ang tama, mararamdaman mo din naman na yan ang mas makakabuti. Diba? So, kaya gawin na lang.
So we have, it is always okay to ask for guidance when the way isn't clear. Yeah, ask for guidance. Magdasal, 'di ba? 'Yun ang mahalaga din. Kasi lalo-lalo na kung meron kayong kunyari important decision na kailangan gawin, 'di ba? And hindi ka sigurado sa gagawin mo or hindi ka sigurado sa diskarteng gagawin mo. So, um, huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong sa divine. Huwag kang magdalawang isip na magdasal. Ask for guidance, ask for help, 'di ba? Kasi the divine will always be there para gabayan tayo. Lagi siyang nandiyan dyan para tulungan tayo, 'di ba? Kaya huwag kayong magdalawang isip na humingi ng humingi ng suporta, humingi ng tulong, humingi ng guidance. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap or ano pa yung mga mensahe para sa inyo, Aquarius. We have the Seven of Swords. So, warning ito para sa inyo, Aquarius. Okay? Huwag kayong masyado magtitiwala sa mga tao sa ngayon, lalo-lalo na sa mga hindi ninyo masyadong kilala. Mga bago ninyong kilala pa lang, yung gano'n, no? Kasi, ano to energy of liar, cheater, and stealer. Kaya, you never know kung sino dito yung merong balak na hindi maganda, merong balak na mambudol, merong balak na manloko, na scam, no? Ang sinungaling, ayan. Kaya, mag-iingat kayo. Okay? Kilalanin ninyo yung tao or might as well, pag-isipan ninyo mabuti, ano lang yung safe na pwede ninyong ikwento, ano lang yung safe na pwede ninyong i-share with other people na hindi mako-compromise ang safety ninyo. Okay? Or ng kung anumang bagay. So, what else? We have the King of Wands. Pwede ng iba sa inyo dito, baka merong promotion na nakatakdang ibigay sa'yo, pero baka masulot pa to. Diba? Kaya mag-iingat kayo. Huwag kayong basta-basta magbibigay ng mga information na importante. Kasi you never know, baka gamitin niya ng ibang tao against you. Okay? So, since katabi niya si liar, cheater, and stealer, pwedeng masabotahe kayo rito ng kung sino man. Alright? Kaya mag-iingat kayo. At saka, pwede rin, no, ng iba sa inyo dito, baka magpuput up na kayo ng sarili ninyong negosyo. Baka kayo ay magpuput up na ng sarili ninyong enterprise, bagong business, ganyan. So, we also have the Five of Swords. Baka meron kayong hindi pagkakaintindihan dito with someone, no? Pwedeng related yan dito sa promotion. Baka meron kayo ritong magiging kadiskusyon, kaaway, ganyan. Maybe ka-rival ninyo yan, no? Sa posisyon. Pwedeng ganyan. So, yun. Pwedeng meron ditong pag-uusap na between you and that person at hindi kayo magkakaintindihan, hindi kayo magka-agree sa bawat isa. So, pwedeng ganyan yan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.